Good day, ma'am. I'm Gianelisa Socolyas from FSM 3B. This is the continue of Module 15 in Performance Evaluation. The process of evaluation. The evaluation of one person is as old as man himself. Men have typically assessed the value of other men in a variety of situations. That of his subordinate is merely an extension of this general intensity. In the latter situation, it is important that the principle underlying the evaluation of personnel be understood. Knowledge of human characteristics and problems of encountered in assessing them in relation to job requirements is basic to an personnel evaluation. Ay kasing tanda na ng kasaysayan ng sangkatauhan. Karaniwan ng sinusuri ng mga tao ang halaga o kakayahan ng iba sa iba't ibang sitwasyon. Ang pagsusuri sa kakayahan ng isang nasasakupan o subordinate ay isang anyo lamang ng likas na kaugaliang ito. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga na maunawaan ang mga prinsipyo sa likod ng ebalwasyon ng mga tauhan. Ang kaalaman sa mga katangian ng tao at ang mga hamon sa pagsusuri ng kanilang kaugnayan sa mga pangangailangan ng trabaho ay mahalaga sa anumang evaluation ng tauhan. Concept of individual differences. The concept of individual differences in connection with employee testing applies equally to employee performance, which can and should be pressured is an objective matter as possible. Ang konsepto ng mga individual na pagkakaiba ay tumutukoy sa mga natatanging katangian na nagkakaiba-iba sa bawat tao, tulad ng kakayahan, personalidad, at kasanayan. Error of judgment. If it is possible to evaluate all employees in terms of the numbers of units produced, dollars of peso value of merchandise sold, or other objective criteria, the evaluation process would be relatively simple and accurate. However, since judgment are the basis of most evaluations, the evaluation process is subject to the same errors made in evaluating job appliance plus some additional errors. So, dito naman kung possible siyang suriin ang mga empleyado gamit ang malinaw at nasusukat na pamantayan tulad ng dami ng produktong nagawa, halaga ng mga nabentang paninda, dollar o piso, o iba pang objektibong sukatan. Magiging mas simple at tumpak ang proseso ng mga ebalwasyon. Ngunit, dahil ang karamihan ng ebalwasyon ay batay sa personal na paghuhusga, nagiging bukas ito sa mga parehong pagkakaiba na nagaganap sa pagsusuri ng mga aplikante sa trabaho, pati na rin sa mga karagdagang pagkakamali. Hollow error. The most common error in evaluating other in the hollow error, which is the tendency to rate an individual high or low in some specific traits which the traits like or dislike. Dito naman, ang hollow error ay nagpapakita kung paano maaaring makaepekto ang personal na bias sa proseso ng evaluation, kaya't mahalagang maging maingat at objektibo ang mga taga-suri. Ang pinakakaraniwang pagkakamali sa pagsusuri ng iba ay ang hollow error. Ito ay ang ugali na magbigay ng mataas o mababang rating sa isang tao batay sa ilang partikular na katangian na gusto o hindi gusto ng taga-suri.
Over-emphasis of recent behavior. While most evaluation reports are designed to cover a period of 6 or 12 months, it is quite natural for the supervisor to be influenced primarily by what the subordinate has been during most recently. In order to guard against over-emphasis upon reset behavior, rater must give careful thought not only to what has been the typical behavior of the employees during the period under consideration, but also to the level of performance that the employee can be expected to maintain in the future. Dito naman pagbibigay sa maling pag-uugali. Bagamat ang karamihan sa mga ulat ng evaluation ay nakatuon sa isang panahon ng 6 o 12 buwan, likas na paraan sa isang supervisor na maimpluwensyahan ng mga pinakabagong nagawa o inasal ng isang empleyado. Dahil dito, maaaring labis na mabigyan diin ang maling kilos ng empleyado kaysa sa kabuuang performance nito sa itinakdang panahon. Next, personal bias. Supervisors have their own likes and dislikes that often color their opinions about a person. They will seldom admit that a subordinate's religion, ancestry, educational level, and similar characteristics have a part in influencing their opinions about an employee performance. Sa madaling salita, mahalagang maging patas ang mga taga-suri at iwasan ang labis na pagbibigay diin sa kamaliang kilos o personal na pagkiling upang makagawa ng patas at makatarungang evaluation. Constant error. In addition to the mentioned above, each evaluator introduces a constant error by the matter in which he rates his subordinates. A more common error is the error of central tendency or middle of the road approach to evaluation, in which rating are grouped around of the middle of average. Bukod sa mga naunang nabanggit, bawat taga-suri ay nagkakaroon ng pagkakamali sa paraan na kanilang pag-evaluation. Isa sa pinakaraniwang pagkakamali ay error of central tendency o ang tinatawag na middle of the road approach. Paggamit ng mga merit rating. Anuman ang pamamaraang ginamit sa merit rating, mahalagang sanayin ang mga supervisor sa tamang paggamit nito, kabilang ang mga limitasyon ng sistema at ang pinakamahusay na paraan upang magamit ito ng epektibo. Then, hindi maaaring basta lamang i-install ang isang merit rating system at pabayaan na. Kailangang patuloy itong pinangangasiwaan upang matyak na nagbibigay ito ng patas at makahulugang resulta. Sa madaling salita, ang wastong paggamit ng merit rating at ang pag-iwas sa palaging pagkakamali sa evaluation ay mahalaga para sa mas patas at epektibong pagsusuri sa mga empleyado. A merit rating program, properly administered, can be extremely valuable in focusing supervisor attention on employee performance and development. Properly introduced and used merit rating can definite asset. Improperly introduced or administered and made to more harm than good. Merit rating help the supervisor. To a lot of employees, merit rating is generally associated with money. However, many employees and some supervisors tend to overlook the
important benefits that accrue therefrom. Periodic performance review are big help to them. First, it points to the employee his relative strength which he can cultivate on the one hand and weaknesses that he can eliminate. Then second, it also helps the supervisor with a fair and dauntless and unbiased method through determining qualification for promotion, transfer, and rate increases. Ang merit rating tulong sa supervisor. Para sa maraming employee, ang merit rating ay karaniwang inuugnay sa pera tulad ng promotion o pagtaas ng sahod. Ang mga periodic performance review ay malaking tulong sa parehong empleyado at supervisor. Gayunpaman, madalas na hindi napapansin ng ibang empleyado at kahit ng ilang supervisor ang iba pang mahalagang benepisyo nito. Ang mga benepisyo ng merit rating sa empleyado ay pagkilala sa lakas at kahinaan. Natutukoy ng empleyado ang kanyang mga kalakasan na maaari niyang linangin. Naipapakita rin ang mga kahinaan na dapat niyang alisin upang mapabuti ang kanyang trabaho. Ang mga benepisyo ng merit rating sa supervisor. Patas na batayan para sa mga desisyon. Nagbibigay ito ng patas at malinaw na paraan para matukoy ang kwalifikasyon ng empleyado para sa promotion, paglilipat at pagtaas ng sahod. Nakakabawas ito sa mga duda o bias sa proseso ng pagsusuri. Sa kabuuan, ang merit rating ay hindi lamang ukol sa pera, kundi isang mahalagang kasangkapan upang mapahusay ang performance at relasyon sa pagitan ng empleyado at supervisor. Third, it gives recognition to those employees who have demonstrated exceptional ability and thereby deserve training for his position of higher responsibility and commensurate pay. Fourth, it provides a basis for eliminating those not qualified for the work they are assigned. In other instances, it could serve as a means by which employees may transfer to jobs to which they are suited. Narito ang pangatlo. Nagbibigay ito ng pagkilala sa mga empleyado na nagpakita ng pambihirang kakayahan at nararapat na mabigyan ng pagsasanay para sa mas mataas na posisyon at nararapat na sahod. Pang-apat, nagsisilbi itong batayan para maalis ang mga hindi kwalipikado sa trabaho na nakasign sa kanila. Sa ibang pagkakataon, maaari itong maging paraan upang mailipat ang empleyado sa trabahong mas angkop sa kanilang kakayahan. Dapat sabihin ang empleyado kung saan siya nakatayo, dahil inaasahan na ang bawat empleyado ay magiging patas at makabuti tungkulin ng mga supervisor na ipaalam sa empleyado ang kanilang rating base sa kanilang pagganap sa trabaho. Ayon kay Lester R. Bittel, ang mga informal na talakayan tungkol sa rating ng isang empleyado ay magdudulot ng mga sumusunod na positibong resulta. Dito sa A ay magbibigay ito sa employee ng malinaw na pag-unawa kung gaano kahusay niyang nagagampanan ang kanyang trabaho batay sa evaluation ng kanilang mga supervisor. B. Kaugnay nito, magkakaroon ang empleyado
ng sapat na pagkakataon na talakayin ang resulta ng evaluation kasama ang kanilang mga supervisor na maaaring makatulong sa pagbubuti ng relasyon sa pagitan nila. Then last, ang resulta ng evaluation ay magpapahintulot sa empleyado na mapabuti ang kanilang trabaho sa katulong at pakikipagtulungan ng kanilang supervisor. Incompetence on picture that performance evaluation could bring about pertains to employee incompetence. Incompetence on the job means any of the following. 1. Deficient in his job performance. 2. Being incapable of discharging his job with safety. 3. Inability to produce goods in quantity or quality as desired. 4. Inability to keep up with the accepted standard of performance. Ang incompetence o kawalan ng mga kakayahan sa trabaho na maaaring lumitaw dahil sa performance evaluation ay tumutukoy sa kakulangan ng employee sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin. So number 1, kakulangan sa mahusay na pagtupad ng trabaho. Hindi maayos o mababa ang kalidad ng kanilang gawain. So 2, kawalan ng kakayahang gawin ang trabaho ng ligtas. Ang kanilang kakayahan ay hindi sapat upang siguraduhin ang kaligtasan habang nagtatrabaho. Number 3, kakayahang gumawa ng tamang dami o kalidad ng produkto. Hindi nagagawa ang inaasahang dami o kalanidad ng mga produkto o serbisyo. Then last, kahulugan sa pagpapanatili ng tamang antas sa pagganap. Hindi nakakasabay o naaabot ang pamantayan ng trabaho na itinalaga. Sa madaling salita, ang incompetence ay tumutukoy sa kabiguang magampanan ang trabaho sa paraang inaasahan o nararapat. Thank you for listening.